At huling bugso ng northeasterly surface wind flow, magpaparamdam pa bago mag-vernal equinox this week. Caloocan West nakapagtala ng pinakamataas na temperatura ngayong buwan na umabot sa 35 degrees Celsius. Kasabay ng pagtala din ng nakarecord na pinakamataas na heat index sa Caloocan. Kaya maalinsangang panahon sa halos buong bansa magpapatuloy. Ilang bahagi sa Visayas at Mindanao magiging maulap at makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, March 14, 2025. Ang oras nating boss web may maga ay alas 10:38 na ng umaga. Kaya kahapon ay patuloy pa rin na hot dry ang ating panahon ngayon na halos buong bansa ay magiging fairly weather at humid at maalinsangan ang iiral sa ating buong weekend ha mga folks. So kagaya kahapon, inaasahan na aabot sa mas mataas pa rin na heat index ang magiging temperatura natin. Kagabi ay nag-post po ang inyong lingkod para sa mga masususpend na klase ngayong araw. So paki-check nyo na lamang doon sa Facebook page para sa aking mga follower. Most probably dito sa ilang bahagi ng Metro Manila at Ilat Karatig sa Central Luzon. Kung di nagkakamali, mayroon din ilang area sa may bandang Southern Luzon area. So paki-double check na lamang po ninyo since kagabi ko lamang ito na i-post mga folks. At ngayong araw ay inaasahan nga po na magiging mas maaraw pa rin tayo at hot dry po ang ating magiging lagay ng panahon sa buong bansa. At makikita natin halos walang ka-water vapor ang paligid ng buong Luzon hanggang Southern Luzon kasama na ang buong Mimaropa. So halos minimal ang ating magiging report o halos general ang ating magiging report sa buong bansa. May mga ilan nga lang na maulap at magkakaroon pa rin ng mga kalat-kalat ulan. Siyempre isolated yan lalo na pagdating po ng hapon dahil nga po sa paglamig ng bahagya ng temperatura, magdudulot yan ng condensation at bubuo sa mga ilang kalat-kalat ulan lalo na sa silangang bahagi ng bansa, kabilang na rin ang ilang bahagi ng Bicol region sa Catanduanes at bandang Eastern Visayas pa rin. At yung ilang trough dyan medyo magtatraverse, magdudulot yan ng mga kaulapan at mga ilang kalat-kalat na mahihina at katamtamang ulan. Thunderstorm was nakataas pa rin o nakataas ngayong araw dito sa ilang bahagi ng Visayas. So nabanggit na nga po natin, typically magiging may mga maulap ang umiira dyan sa may bandang Visayas. So nakataas ang mga localized thunderstorms within 12 hours sa buong o halos buong Visayas area. Pero mula Siquijor ito, Negros Oriental, Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique, Capiz, Aklan, Leyte, all the way hanggang Eastern Samar within 12 hours po. So magkaroon ng pag-ulan, biglang buhos yan minsan and then biglang titila. So medyo prepare na lamang sa inyong pananggalang sa ulan. At syempre sa tinding sikat ng araw muna ngayong magtatanghali. Sa ilang bahagi naman ng Northern Luzon, nakataas din ang forecast na uulanin o magkakaroon ng mga ilang isolated localized thunderstorms, especially Ilocos Norte within 12 hours. Pero expected, mas drier po ang magiging hot dry po ang paligid niya nasa kanluran pa rin ng Northern Luzon. Kahapon, medyo nagmo-moderate na po yung ating Chandler o CBI Fire Index. Nagmo-moderate na yan. So, medyo alisto po tayo lalo na dyan sa bandang kalulan nga po ng Luzon, which is mataas ang drought index or pagtaas din ng possible Chandler Fire Index, yung combustion ng mga sunog, which is nagdudulot po yan ng mga wildfires. So napailawanag na natin na makailang beses kung ano ang context kapag sinabi natin magkakaroon ng mga combustion of wildfires ha? So be ready na lamang lalo na sa mga local government units natin sa Benguet at ilang bahagi dyan sa kanluran ng Northern Luzon. Sa current conditions, overcast, gloomy, clear, few clouds lamang tayo. So ngayong Biyernes yan. Bukas, base sa ating forecast on prediction, may mga partly cloudy tayo. So may mga isolated rain showers. Pero pagdating ng Sunday ay magiging partially cloudy ulit. So halos magiging moderate to fairly weather ang madalas natin na panahon. Kasabay ang maaring humid o mataas na heat index. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 5:36 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.7 degrees Celsius. Kahapon ay sa kauna-unahang pagkakataon nakapagtala kami ng pinaka maximum highest air temperature
na umabot ng 35.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:10 p.m. Pinakamataas na ngayon ito so far since January 2025. At nakarecord yan sa pinaka-station highest recorded temperature. Ayan o, kahapon po yan. Dito sa amin sa Caloocan West Grace Park. So, sa mga kankalo, sa mga taga-kankalo natin ay huwag masyadong maglalabas. Kung meron, kung kailangan lumabas dahil mga nagtatrabaho po ang ilan sa atin, ay magdala po o uminom ng maraming tubig dahil expected po ang mataas na dehydration rate kapag ganito kataas, kasabay ng mataas na heat index. Bagamat medyo comfortable yung ating alinsangan, hopefully mananating mababa o medyo drier po yung ating outside humidity para kapag tayo ay napawisan, mabilis po tayong matutuyuan ng pawis. Ang hindi lang maganda kapag medyo saturated ang ating outside humidity at mataas ang ating outside air temperature. Yun, medyo masaklap yun. Halos dumodoble po ang ating heat index niyan o yung init na nararamdaman natin ng katawan dahil again, kapag ganun po masyadong humid o hot humid, hindi masyado natutuyuan tayo ng pawis dahil masyadong saturated po yung ating outside humidity. So yun po ang paliwanag yan uli ha sa mga hindi pa rin naiintindihan kung anong epekto ng hot humid sa bansa. So since pinakamataas ang naitala naming temperatura kahapon at 35.1 degrees Celsius, pumalo sa 47.6 degrees Celsius ang pinakamataas naming nai-record sa Caloocan na highest heat index so far ngayong taon. Maabot sa 46.6 degrees Celsius, so ito yung kaunahang pinakamataas sa nakalipas na 3 buwan since January 2025. So maaari pa yung mas humigit pa dahil last year ang pinakamataas na naitala namin sa Caloocan umabot ng halos 52 degrees Celsius ang heat index namin sa Caloocan na pinakamataas na naitala last year. So ewan natin kung matutumbasan yan ngayong taon. Kung tatabi naman natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna ang San Jose sabay pinakamataas na 36.9 degrees Celsius na halos magte-37 degrees Celsius ang grabing init sa San Jose Occidental, Mindoro. So halos pumapangalawa kami sa Caloocan na may pinakamataas na air temperature. Sa lowest temperature sa Baguio City, tumataas na rin ang temperatura nila na 17.6 degrees Celsius na lowest temperature sa Baguio, at sa Iloilo naman ang maasin Southern Leyte nakaranas ng 47 mm na total rainfall. Well, dahil hot dry kahapon, wala kaming naitalang pag-ulan. At sa humidity, medyo drier pa rin tayo at 62%, at ang ating atmospheric pressure 1012 hectopascals, and steady ito since last hour, gayon din sa outside humidity. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:03 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:06 PM at full moon na po tayo. Alalahanin po natin sa kababayan natin sa Amerika, ngayong gabi dyan ay expected po ang total lunar eclipse na magaganap po sa inyo dyan. So enjoy po kayo dyan ha. Mga bandang 5 po ng hapon sa inyo magsisimula ang transition ng umbral ng Earth na tatakpan o tatakip dun sa buwan. Ayan na nga po. So, base na rin sa ating space weather status na natiling G1 minor storm po tayo, na-report na natin kahapon yan. At kung makikita natin, KP index inaasahan daw aabot ng KP index of 6. Sa ngayon, NOAA scale ay nasa G2 moderate tayo. Kaninang 9:41 AM ito nagsimula. Area impact forward 55 degrees geomagnetic latitude at asahan ang power grid fluctuation. So, moderate po ito. High latitude power systems, makaka-experience yan. So may mga ilang voltage alarms at mga ilang increased drag sa ating low orbit satellites. So take note yan mga folks sa mga GPS na gumagamit. Apektado din ang high frequency radio propagation. So medyo haphazard sa mga ilang higher latitudes. Automatic na yan at expected ang auroral event. So naitopic na rin natin yan kahapon. Tuloy-tuloy lamang ang propagation ng solar wind. So expected na above normal speed ang ating solar wind na nag-impact. Nagkaroon ng fluctuation of moderate speed pa.
So take note yan. And so far sa ating sunspots, nakatutok ang maraming cluster natin sa EDGE. So expected ang mga sunod-sunod na mga CMEs at mga minor solar radiation. Bagamat mababa lamang ang radio blackout possibilities at mababa din bahagya ang ating sunspot at 160, expected lamang ang forecast nito na magkakaroon na unsettled until hanggang active o maaring umabot pa ng G2 geomagnetic field anytime. So far wala tayong express solar events. Kalmado naman siya, maging ang solar photon, maliban na lamang sa ating geomagnetic activity. Mula pa kahapon ay tuloy-tuloy ang mga minor G1 at maaring umabot pa ng moderate G2 geomagnetic storm, base na rin sa forecast. So malaking insignificant impact sa ating magnetosphere. Normally, ang magiging epekto yan sa ating magnetosphere. So manatiling mataas ang ating TEC o total electron content sa bandang Australian Peninsula, kasama na rin ang bahagi ng Pilipinas. So tanaw ang auroral activity bandang sa Northern America pa rin. So kasabay ng magaganap na total lunar eclipse. Napakaganda naman ng mga sightseeing ninyo dyan. Pero mas kita po sa mga bandang Southern American region na makakakita niyan. Pero hopefully medyo tanaw pa rin ang bahagya sa mga taga Northern Hemisphere ng Amerika. Sa Southern Hemisphere kita rin ang auroral events at kita naman sa propagation tuloy-tuloy ang malakas na radial velocity hanggang ano po yan, bukas po yan na 15 pa at hanggang 16 na umaabot sa mahigit 600 to 700 km a second radial velocity. Bagamat malakas yan, hindi naman magkakaroon ng D-region absorption masyadon. Base na rin dito sa DRAP ng very high frequency at high frequency band conditions, normal naman ang high frequency affected ng D-region absorption. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Kitang-kita po na halos maganda ang lagay ng panahon natin. Klaro, ang ating himpapuwid sa buong bahagi ng Nordo Luzon hanggang South Luzon, kasama na ang Mimaropa. Mga ilan nga lamang ng party clouding iila sa ibang bahagi ng Calabarzon at Camarines Norte, ilang parte ng Bico region. So, maaaring anytime makakaroon ng mga isolated na mga mahihinat katamtamang ulan na may ilang pagkulog at pagkidlat, especially mamayang hapon po. So anytime yan mangyayari yan. Alam naman natin kapag ang malakas na easterly trade wind na tuloy-tuloy na umiiral sa silangan ng bansa, alam na natin ang combination yan, init ng easterlies, water vapor, and then pag lumamig sa may bandang kalagitnaan na ng bansa, magko-condensate at magkakaroon ng mataas na saturation ng water vapor na magbubunsod po ng pagbuhos ng ulan sa dadaanan ng saturated cloud sa area na yan. Sa ngayon, clear skies pa po tayo at mga ilang party cloudy lamang iiral sa hanggang Southern Luzon at bandang northern part ng Visayas. Makikita dito sa may bandang Visayas region ay mas maulap at mga nakakaranas ng mas makukulimlim ng ilang parte ng dyan sa may bandang Southern Leyte. Yan, sa ilang bahagi ng Bohol at Cebu, expected ang mga mihihinat katamtaman at kalat-kat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa buong Southern Leyte area. Yan o. Isusum in natin sa may bandang Baybay, pababa dyan ng Maasin. So expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan gaya kahapon na nakaranas kayo ng mga hanggang moderate rain showers at kabilang na rin ang bahagi ng bandang Cebu, Bohol at ilang bahagi sa silangan ng Negros region at Panay Island. Bagamat mas maulap at medyo mas gloomy sa inyo dyan ngayon, expected na medyo umaaraw din at humid ang magiging panahon ninyo. Kabilang din ang buong bahagi ng Eastern Samar region na moderate at partly to mostly cloudy din ng ihiral. So expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms dyan sa bahagi ng Samar region. So halos buong Kabisayaan makakaranas ng mga isolated rain showers, mahihina hanggat katamtaman ang madalas nito at mga pagkulog at pagkidlat. Moderate din ang lagay sa bahagi ng Mindanao na may mga part nito mostly cloudy mula dyan sa babandang Surigao region at ilang bahagi ng Caraga area and the rest ng bahagi ng Davao o de Oro area. Sa may bandang Davao de Oro area, so sakop ang bandang Compostela Valley na nakakaranas ng mga medyo gloomy na himpapawirin pero humid ang panahon na makakaranas ng mas maaraw pa rin na may mga isolated light to moderate rain showers nitong maghapon. Kasama na ang City of Davao na magiging mas maulap, partly to sa mostly cloudy, ilang bahagi ng Sorsogon area. Yan, so wag masyadong magbibilad din pero expected din na magiging makulimlim na madalas pagsapit po ng hapon. Katamtaman din ang naiiral sa buong bahagi ng Zamboanga Peninsula. So typically, isolated light rain showers ang medyo iiral sa inyo dyan sa buong Zamboanga Peninsula maging sa islan ng Basilan na Tolo-Solo. So wala tayong masyadong komento mga folks. Maging dyan sa bahagi ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Camiguin at Agusan del Norte. So generally, most of fairly weather ang lagay ng ating panahon. Ilang moderate lamang na umiiral sa bandang Visayas area at Mindanao na makakaranas ng ilang trough
surface na magbubunsod ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, na ilang pagkilat at pagkulog. So medyo ready na lamang na payong at medyo maganda yan para hindi masyado tayo naiinitan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Hindi lamang o halos mas mainit ang maghapon ang bandang Luzon area na halos walang kaulupan ang umiiral. So yun lamang pinaka-analysis natin. Ayan, kitang-kita naman po, halos moderate to mostly fair weather ang umiiral ngayon sa buong bansa halos. Kung sisilipin natin yung heavy rain potential, mataas ang bandang Visayas pa rin at bandang area ng Mindanao na magiging isolated ang magiging pag-ulan. So be ready na lamang. At maganda yan para hindi masyado mainitan ang bahagi na yun ng Mindanao na despite ng humid at mas nakakaramdam din kayo ng medyo pagpawi sa sobrang init maya-maya dahil sa nagkakaroon ng mga cluster na may dalang mga moderate and heavy rain showers na papalapit na ngayon sa may bandang Davao region. So be ready na lamang sa mga folks natin sa Kamindanawan. Wala tayong binabantayang sama ng panahon o anumang tropical wave. Well, silipin na lamang natin ng mabilisan ang bahagi nito ng West Pacific Basin. So mostly Southern Hemisphere pa rin ang umiiral, may mga tropical cyclones na binabantayan dyan. At sa may bandang African Peninsula, dyan sa may bandang Madagascar. Pero sa atin sa bansa ay halos easterlies lamang ang nakikitaan natin dito. Pero mukhang may umiiral na flow of northeasterlies wind. So maaring pagsapit po dito ay magkakaroon ng posibleng huling bugso pa. Kung mayroon pang pahabol na huling bugso ng northeasterlies, bandang March 18 po yan o March 17, base dito sa ating forecast. So mukhang may dadaloy na northeasterlies mga this coming weekdays. So pagdating ng bandang next weekdays ay medyo may iiral na bahagyang northeasterlies. Ewan lang natin kung makapal ito, pero base dito sa ating global spectral model, mukhang medyo manipis lamang ito. So medyo pansamantala na medyo magiging comfortable ang magiging temperatura sa buong bahagi ng Northern Luzon pagsapit siguro ng bandang March 16. Yun, mga bandang March 16 kung hindi man mapaaga bukas po ng Sabado. So malinaw lamang siguro ito mga bandang Linggo o Lunes. Ayan, mukhang may dadaloy pa na huling northeasterlies flow. And then malamang yan na ang pinakahuli nitong bugso. So medyo unpredictable yung pagbugso ng northeasterlies trade winds hanggang March 19 po yan. So bago talaga mag-vernal equinox, hahabol pa na may dadaloy pa tayong northeasterlies So maituturing siguro na manipis na amihan lamang yan na medyo hindi masyado na mararamdaman. Well, tingnan po natin. Yan, malinaw po yan hanggang March 19 po yan. Hanggang sa tumungtong ang vernal equinox, which is pagpasok na po o pagtatapos ng transition period from amihan to hot dry season. So yun lang po. At mula sa pinaka-atmospheric pressure natin, manatiling mataas ang ating atmospheric pressure. At pagdating nga po this coming weekdays, mukhang tataas ang atmospheric pressure dahil nga po mukhang hahabol pa nga po yung northeasterlies surface wind flow dito. So mukhang medyo magiging comfortable ang bahagi ng Northern Luzon this coming weekdays. At hanggang sa tuloy na itong mawawala ng lubusan na. Well, tingnan po natin kung mangyayari yung forecast na yan mga folks. Pero as of now, wala naman tayong namamataan anumang tropical wave sa buong bansa this weekend. Hanggang next week na po yan mga folks. So silipin ulit natin yung sitwasyon natin sa ating mga dams kung normal na ba. Well, stationary lamang ang ating mga dam ngayon na natiling overflow itong si Angat Dam. So wala tayong magiging komento pero natiling critical o level critical itong si Ambuklaw at Binga Dam. Si Pantamangan Dam ganun din, medyo critical na rin yung water reserve niya. At si Magat Dam ay patuloy sa nagpapakawala ng sobrang tubig. So hindi ko maintindihan bakit hanggang ngayon nagpapakawala ito ng tubig si Magat Dam. Yan dalawang gate na ang nakabukas na naman sa kanya. So madaling umaapaw ngayon si Magat Dam. So wala tayong idea dyan pero ang importante ay hindi kumukulang yung water reserve ni Magat Dam. Ganon din kay Angat Dam na halos in 24 hours, nabawasan siya ng negative 0.13 meters. Pero sobra-sobra pa rin ang kanyang water deviation level na mahigit sa 1 meter ang sobrang water reserve niya.
So halos stationary gaya ng mga nakaraan nating report tungkol dyan sa ating dam levels. So makikita natin na tiling normal yung importanteng 4 na dam na ito dito sa ating water dam level chart na ating ginagamit. So halos walang masyadong abnormalities. Halos normal din. Naglalaro lamang ang pagbaba at pag-recovery ng water dams levels natin sa mga dam reserve. So wala tayong masyadong komento. Pero simulan na nating medyo magtipid-tipid ang tubig dahil sa pagpasok po ng hot dry season, tuloy-tuloy naman ang mabilis na pagbaba ng ating mga dam. So medyo tipid-tipid na po sa pagkonsumo ng ng mga tubig na ating gagamitin. At ayon sa ating MWSS at sa may Manila Water Development Authority, nabanggit kahapon ay magtataas daw sila ng singil ng tubig. So medyo ready po. Dahil daw humina daw ang ating piso kontra dolyar, so maaari daw magtaas sila ng singil sa tubig. Which is last month pa binanggit na natin na ganyan talaga ang magiging kalakaran yan tuwing magha-hot dry season. Pagka hot dry season, expected magtataas yan ng singil sa tubig. Sa ngayon, nagbaba daw ng presyo itong si Meralco. Well, tingnan natin. Sa susunod, magtataas na naman yan. Lalo na kapag todo-todo na ang sabay-sabay nagagamit ng high latency ng kuryente. Lalo na kapag sabay-sabay ginagamit yung mga air conditioning units. Malakas pong maghahatak yan sa yung ating power reserves sa ating grid. Madalas makakaranas tayo ng rotational brownout niyan. Magye-yellow warning na naman yan, and then magde-declare sila ng mga rotational brownout. So be ready po tayo dyan. At syempre sa pagtaas po ng singil sa kuryente. Medyo pampalubag-loob na lamang siguro yung pagbaba ng kuryente ngayon. At nabasa ko rin na umano'y magbababa o magbabalik daw sila ng sobrang siningil nila sa kuryente. So nabanggit ng ERB regulatory board natin ay binanggit yata na magre-refund daw, if I'm not mistaken, around 16 billion. Paki-correct me na lang if I'm wrong para maiwasan ang fake news, pero mga around ganun po na 16 or 19 billion if I'm not mistaken po, na around ganun po daw ang i-refund natin. So correct me if I'm wrong na lang para maiwasan po ang fake news para sa actual value, no, kung magkano yung i-refund daw sa mga consumer yung sobra-sobra daw na lang na singil mula daw last year, mga November 11 daw ang starting noon ng 2024, then hanggang this year po. Nakalimutan ko lang kung hanggang kailan ang pagsusoli ng refund sa mga consumer. So medyo good news yan kahit papano. Kaya lang, inaasahan na natin babawiin nila yan sa pagtataas naman ng singil sa kuryente this hot dry season. So be ready pa rin po mga folks. Sa Ulat Lindol naman, so far mukhang may nakikita tayo ng mga ilang moderate earthquakes mula pa kahapon yan, no? At ngayon mula kaninang kagabi at hanggang kaninang madaling araw, mga bandang 4:28 AM, nagkaroon ng isang minor o moderate earthquake. At kaninang 5:52 AM o 5:51 AM, meron ding moderate earthquake. So hindi naman siya highly, kaya nga itim siya, hindi siya nag-red, meaning at least mga magnitude 4.0 plus ito probably. So sisilipin po natin kung ganyan ang lakas at makikita natin sa data feed ni PBOX. Nagkaroon nga kaninang 4:25 AM dyan sa bandang southeast ng Magsingal, Ilocos Sur. Eksakto 4:25 AM po naganap yan. So tama po tayo. Ayan, for mga 25 AM. Ito mga 4:27 AM ito. So ayan po, Ilocos Norte. So hindi tayo nagkamali ng paalala na medyo madami-dami na naman o sunod-sunod na naman ang mga pagyanig dyan sa Ilocos Sur. So hindi po tayo nagkamali ng paalala ha. Dyan sa paligid na yan, asahan ang mga medyo madalas na mga pagyanig. So 10 km po yung epicentral depth dyan sa Ilocos Sur na may magnitude of 4.4. At yung isa naman, aftershocks ito, same pa rin sa location, magnitude 4.3 naman na may epicentral depth of 5 km naman.
So mag-iingat po sa mga kababayan natin sa mga taga Ilocos Sur dahil mukhang nagpaparamdam na naman yung pinaka tectonic plates dyan. Yan, itong plate na ito mukhang gumagalaw na naman yung West Ilocos Fault System. Yung area na yan. So medyo ingat na lamang at medyo alisto mga folks ha. Kasi may posibilidad na maaring gumalaw ang fault line na ito, itong split type na ito, yung dextral o yung size slip type na fault line dito sa pagitan na ito ng anong area ito, Abra at Ilocos Sur, yung pagitan na yan. So medyo alisto po sa mga kababayan natin sa mga taga Ilocos at pagitan ng Abra area para sa mga posibilidad na may mga biglaang malakas-lakas na pag-inig, which is nade-detect ng aking seismometer mula pa kanina madaling araw. So medyo alisto tayo mga folks. At mula dyan ay wala namang sumunod na mga pagyanig, and so far may mga minor na mga sunod-sunod na mahihinang pagyanig, and up to now ay hindi pa rin na-update ni PBOX yung kanilang webpage. Natiling February pa rin yung date nila sa kanilang kalendar. So sana naman maayos-ayos po nila yan. Pero kung titingnan natin yung historical earthquakes natin for the month of March 2025, kung nakakailang total earthquakes na tayo, well, dahil dyan ayun, na-filter na po. So na-filter na pala. So ayun na-separate na po yung month of February at March. So ang eksaktong total earthquake count natin ay 446 total earthquakes na tayo. 425 dito is magnitude 2.0 pataas, 19 sa magnitude 4.0, at gaya na ating sinasabi, dalawa na ang ating magnitude 5.0. Saang area ba yan? Well, puro na naman sa bandang Mindanao ang mga ito. Una dito sa may bandang Matanao, Davao del Sur ng isang araw, March 4 po yan, na nagkaroon ng medyo evacuation sa mga eskwelahan. At dito naman sa bandang east ng Lingig na naman ng Surigao del Sur, magnitude 5.6. Ito medyo mas malakas ng konti. Ito magnitude 5.0 lang siya. So nitong March 12 naman ito, nagkaroon ng malakas na pagyanig. So ibig sabihin ay nagkakaroon na naman ng sunod-sunod na cluster ng pagyanig dyan. So actual na nating nabibilang yung cluster. Mukhang humahabol ang bahagi ng Luzon, pero mas marami pa rin sa may bandang Mindanao na umaabot sa mahigit 205 na cluster earthquake. So maging alisto po tayo, lalo pa rin sa may bandang southeastern ng Visayas at eastern part ng Mindanao. Sa Luzon naman, dyan medyo magalaw na naman ang bandang Ilocos Sur region, yung area na yan. At sa may bandang west portion ng Zambales, at syempre ang bandang Batangas at bandang Occidental Mindoro sa may bandang Lubang Island. So medyo alisto pa rin tayo mga folks. At narito naman ating 3-day to weather forecast para sa araw ng Biyernes, March 14, 2025.
analysis para sa araw ng Biyernes, March 14, 2025. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gustong malaman na hindi natin naisamang umaga. Well, asahan lang natin na pagtaas ng ating heat index na magiging mas maalinsangan tayo maghapon at mangilan-ngilan lamang sa bahagi ng Luzon ang uulanin. So magpayong po, importante po yan. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa mismong reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.